3 taon na po akong single mom bago ko pa nakilala ang boyfriend ko na dapat ay ikakasal na siya sa iba. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay worth it naman na mag-take ng risk. Tawagin na lang daw natin siyang Happy at Sugo naman ang itawag natin sa boyfriend niya at parehas po silang nagtatrabaho sa isang call center at doon sila nagkakilala. Halos 1 taon na rin hindi nagsasama si Sugo at ang kanyang fiancé bago niya pa nakilala si Happy. Kaya naging maayos naman ang relasyon ni Sugo at ni Happy. Kapag nagkakaroon sila ng tampuhan ay agad naman nila itong naaayos. Pero nitong nakaraang March 5, 2023 ay nagpaalam sa kanya si Sugo na magpapaayos lang ng motor. Ang huling message niya ay 11:23 ng umaga. Kaya natulog muna si Happy at umaasa siya na makakauwi si Sugo bago mag alas 5 ng hapon dahil yayayain niya itong lumabas. Pero napasarap ang tulog ni Happy dahil sa sobrang puyat niya kaya nagising siya ng bandang alas 10 ng gabi pero walang paramdam sa kanya si Sugo. Kaya parang iba ang naging pakiramdam ni Happy dahil medyo magkalayo sila ng lugar dahil si Happy po ay taga Pateros at si Sugo naman ay taga Sukat. Kaya sinubukang i-message ni Happy ang kapatid ni Sugo at tinanong niya kung nandun ba ang kanyang kapatid at baka nakatulog lang sa sobrang pagod. Pero sumagot sa kanya ang kapatid ni Sugo at ang sabi nito ay hindi rin nila alam kung saan nagpunta si Sugo at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakakauwi. Kaya naisipan ni Happy na puntahan si Sugo sa bahay nila kahit hating gabi na at kahit alam niyang malayo pa. Pagdating ni Happy sa lugar nila Sugo ay una niyang tinignan ang paradahan ng kanyang motor pero pagdating niya doon ay wala. Makiat siya sa bahay nila Sugo pero nakalakang pinto kaya sobra ang kanyang kaba. Kaya sinubukan muna ni Happy na i-message ang kanyang mga kasamahan sa trabaho at kahit hindi niya na mga kaklose ay pinagtanungan niya. Sinubukan niya ring i-locate ang cellphone ni Sugo pero hindi niya yun magawa dahil naka-off ang location ni Sugo kaya magdamag at maghapon na lang siyang umiyak. Kaya kinabukasan March 6, sinubukan niyang bumaba sa lugar nila Sugo para i-check ang mga pagawaan ng motor kung totoo bang nagpaayos ng motor doon si Sugo. Lahat ng pinuntahan niyang pagawaan ng motor ay nagsabi na hindi nagawi doon si Sugo kaya sinubukan niyang bumalik sa bahay nila Sugo. Buta niya si Sugo sa kanilang 3rd floor sa may bandang hagdanan at hindi pa ito nakakapasok ng kanilang bahay ay nagpapalit na ito ng damit. Pinakain niya muna si Sugo ng almusal at pinainit nito ang daladala niyang lugaw bago sila nakapag-usap. Pagkatapos nun ay tinanong niya si Sugo kung saan ka ba talaga galing at ang sabi naman sa kanya ay uminom siya kasama ang kanyang kaibigan na si Jonel. Ang hindi alam ni Sugo ay isa si Jonel sa mga napagtanungan ni Happy kaya alam ni Happy na hindi talaga sila ang magkasama. Kaya muli siyang tumingin sa mga mata ni Sugo at tinanong niya kung saan ka ba talaga galing. Ang sagot ni Sugo ay galing ako ng Batangas. Pinuntahan ko yung birthday ng dati kong ka-mutual understanding dahil ako ang pinakilala niyang ama dun sa kanyang anak. Kaya tinanong niya si Sugo kung gusto mo ba na makipaghiwalay pero ang sagot naman sa kanya ay hindi. Sa sobrang katangahan ko po ay pinagbigyan ko siya pero paulit-ulit na lang po ang mga ginagawa niya. Gumagamit po siya ng iba't ibang klase ng dating app at Telegram kaya sobrang sakit po noon pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya ay ako pa ang sisisihin niya na may kasalanan ng lahat. Sa ngayon po ay kakahiwalay lang namin at nagsolian at nagbalikan na po kami ng mga gamit. I love him so much pero mas kailangan kong mahalin ang sarili ko. Hindi ko na maisa-isa ang lahat ng mga ginawa niya. Kayo na po ang bahala kung gusto niyo pong magbigay ng advice at sana po ay ma-share niyo ang istorya ko. Hanggang dito na lang Ate Charis. At dahil hiwalay na pala kayo, wala na akong sasabihin sa'yo pero meron tayong pwedeng pag-usapan sa istoryang to. Kapag meron tayong mga karelasyon, isa sa ating love language ay pagbibigay ng regalo o kahit anong klase ng material na bagay. Kaya minsan ay napapaisip ako bakit pag may mga magkarelasyon na nagkahiwalay na ay nagsusulian sila ng mga bagay na ibinigay na pero hindi naman yun pinahiram. Kagaya na lang sa amin dalawa ni My Dear sa tuwing kami ay nag-aaway at nag-aakmang maghihiwalay ay binabalot niya agad yung washing machine tsaka yung TV dahil siya daw ang bumili nun pati yung SIM card na siya din ang bumili ay kinukuha niya. Pero para sa akin kasi lahat ng ibinigay ko sa kanyang gamit hindi ko na binabawi kahit naghihiwalay pa kami paminsan dahil ang katwiran ko ay ibinigay ko na yun sa kanya, hindi na ako yung may-ari kundi siya na. Para sa akin kasi mas nasasaktan ako dun sa isoli sa'yo yung gamit na ibinigay mo sa kanya. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like, share para alam mo na namin bukas. Bye-bye!